you say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Brand new eyes, brand new hands. You have wiped away my past. A brand new day, a brand new life. You have pulled me from the lights. You say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Oh. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my morning to dancing. That's what you do. That's who you are. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Lord sa panibagong araw na ipinagkaloob niya po sa atin at muli po ay mapapag-aralan natin ang kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa panibagong araw nito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Lord God sa pribilehiyo na muli ay makakapakinig po kami ng iyong mga salita.
Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na buksan ang puso at isipan sa mga oras na ito upang maintindihan po namin ang iyong mensahe, Panginoon. Nawa po, Lord God, kayo lamang ang mapaluguran at madakila sa mga oras na ito. Muli, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay tuloy pa rin po tayo sa pag-aaral natin ng Book of Genesis. May-recall po natin sa chapter 39 na si Joseph, he was unjustly put in prison. Pinatapon po siya ng Faraon sa kulungan dahil naakusahan po siya na pinagsamantalahan niya ang asawa ni Potiphar. In chapter 40, dito naman po natin mapapakinggan ang nangyari kay Joseph sa loob ng bilangguan at kung paano niya ipinaliwanag ang mga panaginip ng 2 bilanggo na kasama niya. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip. Verse 1. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Faraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. 2. Sa galit nito, 3. Sila ay ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan kay Jose. 4. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa 2 bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Makikita natin dito na even as a prisoner, Joseph still has an authority inside the prison. Si Joseph ang naatasan ng kapitan na tumingin doon sa 2 bilanggo. How? When he was a prisoner himself. Mababasa natin sa chapter 39 verses 21 to 23 na kahit nasa prison si Joseph, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Naging mabuti sa kanya ang tagapagbantay ng bilangguan at binigyan nga siya ng authority kaya naging tagapamahala siya ng mga bilanggo doon. Grabe ang Lord, diba? This shows how God will never leave nor forsake His children even if they are experiencing trials and difficulties. Sa buhay natin, God puts us on the different situations or difficult situations because He is preparing something bigger for us. And in return, kahit na we are in a difficult situation, we can still be like Joseph, who remained faithful and trusted the Lord and still served Him. Joseph was in prison. He was confined, and we can say that it can be his lowest. And yet, God made a way and put him first. Na-assign si Joseph to help the other prisoners. Itinaas pa rin siya ng Panginoon, and the Lord was with him in every step of his way. Grabe ang Lord, diba? Verse 5, isang gabi ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Verse 6, kinaumagahan nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang 2. Verse 7, tiyanong niya kung bakit, at sila namay nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Makikita naman natin dito na sinabi ni Joseph sa 2 bilanggo na ang Diyos lamang ang makakapagpaunawa sa kanila ng kahulugan ng kanilang mga panaginip. Joseph knew that God was the source of all knowledge and understanding. Alam ni Joseph na lahat ng interpretasyon ay nanggagaling sa Panginoon, na if he requested it, it can be entrusted to him. Hindi niya sinabi na siya mismo ang may kakayahan na ipaliwanag ang kahulugan ng kanilang mga panaginip. Pakikita din natin dito na Joseph still gives credits to the Lord, and he used this as an opportunity to turn them to God. This can also be a reminder for us yung importance ng pagsik ng guidance sa Lord. Just like how Joseph relied on God para maipaunawa ang mga panaginip ng 2 bilanggo, we are encouraged to seek God's wisdom para maipaintindi sa atin kung bakit nakakaranas tayo ng mga problema or mga challenges
sa buhay natin. Amen po ba? Verse 9, ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas. Verse 10, na may 3 sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Verse 11, hawak ko noon ang kopa ng Faraon at kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa Faraon. Verse 12, ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. 13, sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Faraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Verse 14, kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Magitin mo naman ako sa Faraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. 15, ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mapabilanggo rito. 16, pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. 17, sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinorno para sa Faraon, ngunit ang pagkaing iyo'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang 3 araw ay kaarawan ng Faraon at naganda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. 21, ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa 2. 23, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Dito po, nabasa natin kung paano sa tulong ng Panginoon na ipaunawa ni Joseph ang mga panaginip ng 2 bilanggo, na makakalaya ang tagapangasiwa ng inumin after 3 days at ipabibitay naman ang punong panadero. Sinabi din ni Joseph sa tagapangasiwa ng inumin na huwag siyang kakalimutan nito at banggitin siya sa Faraon. Natupad nga yung panaginip ng tagapangasiwa ng inumin at siya'y nakalaya, pero nakalimutan niya si Joseph. Imagine niyo po siguro yung disappointment ni Joseph nung akala niya makakalaya na siya sa bilangguan. Kasi nagtiwala siya dun sa tagapangasiwa na babanggitin siya nito sa Faraon. Dito po gusto ipaintindi ng Panginoon na in all circumstances, we should put our trust in Him and not in people. Ano nga po ba ang kahulugan ng pag sinabing trust in Him and not in people? Trusting people is not a bad thing naman po. Tama po. Hindi naman po talaga masama na magtiwala tayo sa tao. We appreciate those people na we trusted in times of need. Pero if we are to be honest po, we also know that these people can or will let us down whether it is intentionally or unintentionally. Hindi tayo 100% sure na matutulungan tayo ng tao. That is the difference po when we put our trust naman po sa Panginoon. God will always be there for us 100%. He will never fail you. Hindi niya po tayo pababayaan. He is reliable. He is constant. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon na aalisin niya po tayo sa ating mga paghihirap. Now we should not lean into our own understanding, but rather we should learn to put our trust in God. Mahirap po siya kung tutuusin, especially if we are in a difficult situation, katulad na lamang po ni Joseph na nasa bilangguan. But remember po na our trust in God includes being content with the circumstances the Lord has placed in us. Kasi naniniwala po tayo na may mas magandang plano ang Panginoon.
Kaya kapatid, will you still serve the Lord with contentment even if you are in an uncomfortable place? If we are placed in difficult situations, where will we put our trust into? Remember po na if we put our whole trust in the Lord, hindi niya po tayo pababayaan. Katulad na lamang po ng hindi pag-iwan at pagkalimot ng Panginoon kay Joseph. God is and will be our safe place. Amen po. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo po sa amin sa mga oras na ito. Salamat po for reminding each and every one of us, Lord God, na dapat po kami ay magtiwala lamang sa iyo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng nararanasan namin, kami po ay magtitiwala lamang sa iyo at hindi po sa tao. Thank you po, Lord God, for giving Joseph as an example on how to be faithful to you even in difficult situations. And salamat po, Lord God, for reminding us, Lord God, na hindi mo pababayaan ang mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga nakapakinig ng mga salita, Lord God. Nawa po, Panginoon, ay maisa puso po nila ito at maisa isip, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami man po ay may pagkukulang sa iyo at may nagagawang hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Tulungan mo po kami, Lord God, na maging maayos ang ayusin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Ituwid mo po kami, Lord God, nang naaayon, Lord God, sa iyo, Panginoon. Lord, muli, salamat po, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin, sa araw na ito, Panginoon. At nawa po, Lord God, kayo palagi po ang mapaluguran sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo, Lord God. Mapapurihan ka, masamba ka, madakila ka. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. To God be the glory po. Salamat po and good morning po to everyone.